Bakit kaya pabilis ng pabilis ang panghihina ng inyong katawan, gayong regular naman kayong kumakain ng karne, lumulunok ng itlog araw-araw, at bumibili pa ng mga mamahaling suplementong pangnutrisyon? Bakit ang mga hagdanan na dati ay madali ninyong naaakyat ay naging isang nakakatakot na pagsubok na ngayon? Kapag narinig ninyo ang sagot, kikilabutan kayo at mapagtatanto kung gaano karaming mahahalagang taon ang nasayang ninyo. Ito ang lihim pangkalusugan ng araw-araw na sigla. Kumusta? Ako si Dr. Jose Garcia. Ako ay may mahigit 30 taong karanasan sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda dito sa Pilipinas at sa Amerika. Gamit ang aking profesional na karanasan, kailangan kong sabihin sa inyo ng tapat ang isang malupit na katotohanan na itinatanggi ng marami. Sa mismong sandaling ito, sinisira ng inyong katawan ang sarili nito araw-araw. Sa tuwing nararamdaman ninyong mas mahina ang inyong mga binti kaysa kahapon, sa tuwing kailangan ninyong kumapit sa hawakan para lang makatayo iyon ang tunog ng kampana na naghuhudyat ng pagkamatay ng inyong mga kalamnan. At ang pinakanakakatakot sa lahat, pinabibilis ninyo ang prosesong ito nang hindi ninyo namamalayan. Ang malupit na katotohanan ay naloko kayo ng maling paniniwala tungkol sa protina. Ang mga bagay na inaakala ninyong nagbibigay sustansya sa inyong katawan ay isa lang palang mapanganib na ilusyon. Kapag pumunta kayo sa ospital, sasabihin ng mga doktor na wala namang espesyal na problema at bibigyan lang kayo ng reseta, ngunit ganap nilang naliligtaan ang tunay na salarin na lihim na sumisira sa inyong katawan bawat sandali. Ang nakakatakot na problema ay hindi kung gaano karaming protina ang inyong kinakain, kundi nasa isang sukatan na hindi alam ng 99% ng mga nakatatanda. Ang antas ng pagsipsip ng protein absorption rate. Ito ang nakakatakot na sikreto na itinago ng medikal na mundo sa loob ng ilang dekada. Kung hindi ninyo mauunawaan ang prinsipyong ito na nagtatakda ng buhay at kamatayan, ngayon mismo, kahit ubusin nyo pa ang isang bodega ng protina, patuloy na matutunaw ng kalunos-lunos ang inyong mga kalamnan. Para kayong desperadong nagbubuhos ng tubig sa timba na puno ng butas. Ang malupit na realidad ay sa bawat araw na lumilipas na wala kayong ginagawa, nawawala ng inyong katawan ng 1 hanggang 2% ng masa ng kalamnan muscle mass. Nangangahulugan ito na sa loob lamang ng 5 taon, maaari ninyong tuluyang mawala ang kakayahang alagaan ng inyong sarili. Ang mga numerong ito ay hindi para manakot, kundi isang agarang babala mula sa libu-libong kaso na aking nasaksihan sa aking 20 taong panggagamot. Ngunit kung mauunawaan ninyo ang 3 prinsipyong nagtatakda ng buhay at kamatayan na malapit ko ng ibunyag, may oras pa para maisalba ang sitwasyon. Una, ang protina ay dapat na matunaw ng perpekto at hindi dapat mag-iwan ng anumang pasanin sa panunaw na humina na dahil sa edad. Pangalawa, ang protina ay dapat may sapat na mga sandatang taga-suporta tulad ng calcium, magnesium at vitamins na nagsisilbing mga gwardya upang matiyak na ang bawat molekula ng protina ay makakarating sa tamang destinasyon at kakapit ng mahigpit sa kalamnan. Pangatlo, ang mga ito ay dapat na pagkaing abot kaya at mabibili araw-araw nang hindi kayo mabubangkarote. Dahil ang pakikipaglaban sa oras ay isang marathon, hindi sprint. Kung palalampasin ninyo ang 3 prinsipyong ito, haharapin ninyo ang isang bangungot na hinaharap na walang sinuman ang may gusto. Ang humiga sa kama, ganap na umaasa sa pag-aalaga ng ibang tao at maging pabigat sa mga taong pinakamamahal ninyo. Ngayon mismo ibubunyag ko ang 3 sandatang nagtatakda ng buhay at kamatayan na magliligtas sa inyo mula sa nakakatakot na kinabukasan ng kawalan ng lakas sa pagtanda. Ang mga ito ay hindi mamahaling gamot sa botika, hindi rin mga health supplement na may makukulay na patalastas, kundi mga pamilyar at natural na pagkaing mahahanap ninyo sa palengke malapit sa inyong bahay. Bago tayo magsimula, pakipusuan, like at mag-subscribe sa ating channel.
Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang nilalaman, mag-iwan ng numerong 9 sa komento at kung hindi pa kayo ganap na sumasang-ayon, mag-iwan ng 0 para makakuha ako ng karanasan at mapagbuti pa sa susunod na pagbabahagi. Ang unang pagkain ay walang iba kundi ang hipon. Ang pulang hiyas ng dagat na ito, mangangahas akong sabihin ang magdedesisyon sa kapalaran ng inyong mga kalamnan sa mga natitirang taon ninyo. Alam ko ang iniisip ninyo, Dok, maliit na hipon lang yan. Ano ang espesyal dyan? Pero ihanda ninyo ang inyong sarili. Pagkatapos kong ibunyag ang mga nakakatakot na sikretong nakatago sa bawat hipon, hinding-hindi na ninyo titingnan ang hipon sa ordinaryong paraan. Ang hipon ay hindi lang basta pagkain, ito ay isang pilak na bala na pwedeng tumama direkta sa puso ng sakit na pagkaagnas ng kalamnan na lihim na pumapatay sa inyo araw-araw. Ang nakakakilabot na katotohanang natuklasan ng mga siyentipiko, sa bawat 100 gram ng hipon may nakatagong halos 20 gram ng purong protina na may halos perpektong antas ng pagsipsip at halos walang sobrang taba na hahadlang sa proseso ng pagsipsip. Ngunit ito ay dulo pa lamang ng malaking yelo. Ang talagang nakakatakot ay nasa 2 tahimik na mamamatay tao, assassins, na nakatago sa bawat selula ng hipon. 2 biolohikal na sandata na nilikha ng milyon-milyong taon ng ebolusyon upang labanan ang pagkasira ng panahon. Ang unang mamamatay tao ay may pangalang arginine, isang amino acid na may kakayahang magbago ng milagroso na ikinagulat maging ng mga pinakamagagaling na siyentipiko sa mundo. Isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang lungsod na napaliligiran ng kaaway, kung saan ang bawat selula ng kalamnan ay desperadong naghihintay ng rasyon ng protina. Ngunit ang lahat ng daanan ay barado at makipot na dahil sa katandaan at sakit. Ang arginine ay ang miracle engineering core na lumilikha ng nitric oxide. Ito ay isang biolohikal na pampasabog na kayang wasakin ang lahat ng harang at gawing 8-lane highway ang makikipot na eskinita. Kapag gumuho ang mga harang na ito, may himalang mangyayari. Ang bawat molekula ng protina na inyong kakainin ay hindi na masasayang kundi direktang ihahatid sa bawat hibla ng kalamnan na uhaw sa nutrisyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang mahina pa rin kahit kumain ng maraming protina. Dahil ganap nilang naligtaan ang mahalagang yugto ng transportasyon na ito. Ngunit may mas nakakatakot na pangalawang mamamatay tao, ang astaxanthin, ang sangkap na nagbibigay ng pulang kulay sa hipon. Huwag kayong paloloko sa maliit na itsura nito. Ito ang emperador ng mga antioxidant warriors na may kapangyarihang 6,000 beses na mas matindi kaysa sa vitamin C at 500 beses na mas matindi kaysa sa vitamin E. Upang maunawaan ang nakakatakot na kahalagahan nito, kailangan ninyong malaman na ang inyong katawan ay inaatake ng hindi nakikitang hukbo na tinatawag na free radicals. Sila ang mga lihim na sumisira ng inangat-ngat at winawasak ang mga selula ng kalamnan mula sa loob bawat sandali. Ang prosesong ito ay tuloy-tuloy at walang tigil, parang isang lihim na sunog na tumutupok sa inyong bahay nang hindi ninyo namamalayan. Sa tuwing nakakaramdam kayo ng pagod at sumasakit ang inyong mga kalamnan, iyon ang desperadong sigaw ng inyong mga nasusunog na selula. Ang astaxanthin ay ang pinaka-ekspertong bombero na may kakayahang patayin ang mapanirang apoy na ito. Pinoprotektahan ang bawat selula mula sa marahas na pag-atake ng panahon. Kukuwentuhan ko kayo ng isang totoong kaso na nagpakilabot sa akin nang masaksihan ko ang kapangyarihan ng hipon. Si Mang Ricardo, isang 80 anyos na dating inhinyero na nakatira sa Laguna, ay naging halimbawa ng paghina sa katandaan. Matapos magretiro siya ay sobrang nanghina na kaya't buong araw na lamang siyang nakahiga sa sofa at tuluyang nawalan ng ganang mabuhay. Inihahanda na ng pamilya ang kanilang loob para sa kanyang malungkot na mga huling taon. Ngunit nangyari ang himala. Ang kanyang anak na babae ay nakinig sa aking payo at nagsimulang ipagluto siya ng ginisang hipon at kalabasa zucchini tuwing gabi. Noong una, tumanggi siyang kumain at sinabing wala na siyang panlasa.
Ngunit naging makulit ang kanyang anak at pinilit pa siyang subuan ng paisa-isang kutsara. At eksaktong isang buwan ang lumipas, isang nakakatakot na pagbabago ang nangyari. Isang nakakatakot na pagbabago sa positibong paraan. Isang umaga, natural na tumayo si Mang Ricardo nang walang tulong. Sinabi niya sa kanyang anak na biglang gumaan ang kanyang katawan na parang inalis ang isang hindi nakikitang pabigat. Sa loob lamang ng 6 na linggo, kaya na niyang ayusin muli ang kanyang hardin na dati niyang kinailangang pabayaan. Ito ay hindi kwentong pambata, kundi ang tiyak na resulta ng isang biochemical chain reaction. Pinalawak ng arginine ang mga ugat para pabilisin ang sirkulasyon, pinatay ng astaxanthin ang apoy ng chronic inflammation at sinimulang buuin muli ng mataas na kalidad na protina ang bawat nasirang hibla ng kalamnan. Ang hipon ay hindi lang simpleng pagkain kundi isang kumpletong rescue system. Nagbibigay ng materyales sa pagtatayo habang tinitiyak ang sistema ng transportasyon at proteksyon mula sa pagkasira. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ko itong sandatang nagtatakda ng buhay at kamatayan. Isa, sa pakikipaglaban sa paghina sa pagtanda. Dumako tayo sa pangalawang pagkain. Ibubunyag ko sa inyo ang isang nakakatakot na sikreto na sinubukang itago ng mga kumpanya ng gamot sa loob ng ilang dekada. May isang natural, mura at madaling hanaping super weapon na kayang wasakin ang trilyong pisong imperyo ng industriya ng gamot sa diabetes. Ito ay walang iba kundi ang lentil beans. Maaring ito ay maliliit na buto na nilalagpasan lang ninyo sa buong buhay ninyo. Pero sa katunayan, ito ang susi na magliligtas sa inyo mula sa nakakatakot na hinaharap na mga sakit sa pagtanda. Huwag kayong magpapaloko sa simpleng pangalan nito. Habang nakikipagbuno kayo sa mga karaniwang gisantes o black beans sa mga mauunlad na bansa ang lentils, ay sinasamba bilang tagapagligtas sa loob ng libu-libong taon. Pero bakit ang tila ordinaryong buto ay itinuturing na ganito kahalaga? Ang sagot ay gugulat sa inyo kapag napagtanto ninyong pinalampas ninyo ang gintong pagkakataon para maibalik ang inyong kalusugan. Kung iniisip nyo pa rin na pare-pareho lang naman ang mga beans, pampabusog lang, gumagawa kayo ng isang nakamamatay na pagkakamali na pagsisisihan ninyo sa buong buhay ninyo. Dahil ang lentils ay hindi simpleng pagkain, kundi isang nutritional atomic bomb na idinisenyo ng perpekto upang wasakin ang lahat ng hadlang sa paggaling ng inyong katawan. Ihanda ang inyong sarili sa gulat. Sa bawat 100 gram ng lentils, may nakatagong 23 gram ng purong protina. Isang dami ng protina na nakakatakot, na mas marami pa kaysa sa mamahaling sirloin steak na itinuturing ninyong pinakamainam na pinagkukunan ng protina. Ngunit ito ay simula pa lamang ng bangungot para sa mga kaaway ng inyong kalusugan. Ang talagang nakakatakot kahit na ito ay plant-based protein ng lentils, ay naglalaman ng lahat ng 9 na essential amino acids. Ito ang mga ladrilyo ng buhay na hinding-hindi kayang gawin ng inyong katawan ng mag-isa kaya kailangang makuha sa labas. Ito ang ikinagugulat maging ng mga eksperto sa nutrisyon. Karamihan sa mga plant-based protein ay may nakamamatay na kakulangan. Kulang sila ng 1 o 2 mahalagang amino acid, kaya nagiging baldado silang mandirigma sa labanan ng pagbuo ng kalamnan. Ngunit, ganap na sinira ng lentils ang panuntunang ito at naging isang perpektong super soldier na kayang balikatin ang mabigat na tungkulin na iligtas ang inyong mga kalamnan nang walang tulong ng ibang pinagkukunan ng protina. Para sa mga nakatatanda na naging parusa na ang pagkakain ng karne sa mga nakakaranas ng hindi pagkatunaw ng pagkain, indigestion, pagduduwal at kabag ang lentils, ang huling anghel ng kaligtasan. Ngunit kung pupurihin ko lang ang dami ng protina nito, ganap kong tinatraidor ang misyon na ibunyag ang katotohanan tungkol sa super weapon na ito. Ang tunay na nakakatakot na kapangyarihan ng lentils
ay nasa misteryosong kakayahan nito na tanging mga pinakamagagaling na siyentipiko lang ang nakakaunawa. Ang papel nito bilang transcendental guard na nagpoprotekta sa inyong sistema ng asukal sa dugo, blood sugar. Isipin ninyo ang inyong blood sugar bilang isang ilog na payapang umaagos. Ngunit sa bawat kain, nagiging isa itong rumaragasang baha na kayang tangayin ang daanan. Ang lentils, ang perpektong damdam, harang na armado ng bilyon-bilyong soluble fiber na may kakayahang sniper para harangin ang lahat ng pag-atake ng asukal. Kapag ang mga fiber na ito ay nadikit sa tubig sa loob ng tiyan, nagiging isa itong magic gel na bumabalot at nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal mula sa ibang carbohydrates. Gumagana ito tulad ng isang emergency brake system na pumipigil sa tinatawag ng mga doktor na sugar spike o ang tsunami ng asukal sa dugo na kayang sirain ang inyong mga ugat at lamang loob sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos kumain. Isang lihim na pag-aaral na isinagawa sa Canada ang nagbunyag ng nakakakilabot na katotohanan. Ang mga taong kumain ng kanin na may halong lentils ay nakitaan ng pagbaba ng blood sugar level pagkatapos kumain ng hanggang 20% kumpara sa mga kumain lang ng puting kanin. Ang numerong ito ang pwedeng magtakda ng hangganan sa pagitan ng malusog na pagtanda at masakit at mahinang pagtanda. Ngunit may tinatago pang sikretong sandata ang lentils. Ang molybdenum, isang napakabihirang mineral na hindi alam ng 99% ng populasyon na nag-i-exist pala. Ito ang pinaka-professional na battlefield cleaner na may misyong hanapin at alisin ang bawat molekula ng lason toxins na tahimik na gumagawa ng pagkasira sa loob ng inyong katawan. Sa pagtanda, nagsisimulang humina ang natural na detox system ng katawan na parang pagod at lamyang hukbo. Ang molybdenum ang pinakamalakas na reinforcement na kayang buhayin ang buong sistemang ito para gawing impregnable fortress o kuta ang inyong katawan. Kapag naalis ang mga lason, may himalang mangyayari. Ang kakayahang sumipsip ng nutrisyon ay biglang tataas, mawawala ang chronic fatigue o palagi ang pagod at mararamdaman ninyong unti-unting bumabalik ang sigla ng bawat selula. Sasabihin ko sa inyo ang isang totoong kaso na hindi ko makalimutan. Si Aling Corazon, 70, taong gulang na taga Cavite, ay hinatulan ng mga doktor pre-diabetic at pinaghahanda na siya sa habang buhay na pagtuturok ng insulin. Nalugmok sa kawalan ng pag-asa si Aling Corazon dahil hindi niya alam kung paano susundin ang mahigpit na dieta na ibinigay ng doktor. Nung sandaling iyon, nagbigay ako ng payo na mukhang napakasimple na parang kalokohan. Maglagay lang po kayo ng isang dakot ng lentils sa rice cooker araw-araw. Pagkalipas ng 6 na buwan nang bumalik si Aling Corazon sa ospital para magpasuri, hindi makapaniwala ang buong medical team sa kanilang mga mata. Hindi lang bumalik sa normal ang blood sugar ni Aling Corazon, kundi mas matatag pa ito kaysa sa mga malulusog na kabataan. Ang mga binti niyang dati sintigas ng tingga at manas ay naging magaan na parang balahibo. Sinabi sa akin ni Lola na para siyang ipinanganak muli at punong-puno ng sigla para simulan ang mga planong sinukuan na niya ilang taon na ang nakalilipas. Ang lentils ay hindi lang basta pagkain, ito ay isang triple defense system. Pagbuo ng kalamnan, pagkontrol ng asukal sa dugo at paglilinis ng katawan, sa mundong dumarami ang banta sa kalusugan ng lentils, ay hindi na lang isang opsyon, kundi isang kondisyon para mabuhay na hindi dapat mawala. Ngayon, ibubunyag ko na ang huli at pinakamapanganib na sandata ng Aging Killer Trio. Maaaring sobrang pamilyar na kayo dito kaya't pinalampas ninyo ito nang walang pakialam sa buong buhay ninyo, ngunit wala kayong kamalay-malay na nakaupo pala kayo sa ibabaw ng kayamanan na pwedeng magligtas sa inyong mga huling taon. Ito ay walang iba kundi ang chia seeds o sa ibang konteksto ay buto ng perilla, chia. Paalala sa pagsasalin, sa orihinal binanggit ang chajugi o perilla, ngunit sa Pilipinas ang chia seeds ang mas kilala at madaling makuha na may katulad na benepisyo ng omega-3.
Gagamitin natin ang chia seeds para maging akma sa konteksto ng Pilipinas habang pinapanatili ang siyensya ng omega-3. Ito ay mga buto na ginagamit na ng mga ninuno sa ibang kultura sa loob ng libu-libong taon, ngunit ngayon lang natuklasan ng modernong siyensya ang mga nakakatakot na sikretong nakatago sa bawat maliit na butong ito. Alam kong nagtataka kayo. Paano makakapagpalaki ng kalamnan ang chia seeds? Dito nagkakamali ng malala ang karamihan sa mga tao. Iniisip lang nila na ang protina ay parang ladrilyo sa paggawa ng bahay at nakakalimutan nila na para makabuo ng matibay na bahay, kailangan ng kumpletong sistema. Ang arkitektong nagdidisenyo, ang inhinyerong nagbabantay at maging ang team na naglilinis ng construction site. Ang chia seeds, ang utak na nagmamando sa buong sistemang ito. Hindi ito direktang nagbibigay ng protina, bagaman meron din ito, kundi lumilikha ito ng super environment na nagpapagana sa lahat ng ibang protina sa pinakamataas na kahusayan. Kung ibubuod ang nakakatakot na katangian ng chia seeds sa isang parirala, ito ay plant-based omega, 3 atomic bomb. Sa loob ng bawat maliit na butong ito ay may nakatagong napakalaking dami ng alpha-linolenic acid ALA. Ito ang pinakamataas na konsentrasyon ng makapangyarihang plant-based omega-3 na matatagpuan sa buong kaharian ng mga halaman. Hindi ito ang karaniwang omega-3 na alam ninyo sa salmon o tamban, kundi isang pinagandang bersyon na espesyal na ginawa ng kalikasan para labanan ang pinakamapanganib na kaaway sa pagtanda. Ang kaaway na iyon ay ang chronic inflammation talamak na pamamaga. Ito ang tahimik na mamamatay tao nang inangat-ngat kayo sa loob ng katawan araw-araw, oras-oras, nang hindi ninyo nararamdaman. Isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang bahay na dahan-dahang nasusunog. Walang naglalagablab na apoy pero dahan-dahang tinatakpan ng nakalalasong usok ang bawat kwarto at sinasakal ang bawat selula. Iyan ang chronic inflammation. Wala itong binibigay na agarang sakit pero sa loob lang ng ilang taon may kapangyarihan itong wasakin ng tuluyan ang inyong kalusugan. Ang omega-3 ng chia seeds ang pinakaprofesional na bumbero na inihanda ng kalikasan. Hindi lang nito pinapatay ang apoy ng pamamaga, kundi may kakayahan din itong itayo muli ang buong nasirang sistema ng sirkulasyon ng dugo. Gumagana ito tulad ng isang super vacuum cleaner na nililinis ang masamang kolesterol at nakalasong taba na bumabara sa mga ugat at ginagawang highway ng langit ang dating daanan ng impyerno para makadaan ang protina. Naalala nyo ba ang arginine ng hipon na binanggit ko kanina? Kung ang arginine ang inhinyerong nagpapalawak ng daan ng omega, 3 ng chia seeds naman ang hukbong naglilinis ng larangan ng digmaan. Inaalis nito ang lahat ng balakid at lahat ng nakalasong kalat na humahadlang sa paghahatid ng nutrisyon. Ang resulta, ang bawat molekula ng protina na inyong kakainin ay makakatanggap ng VIP escort ng ligtas at mabilis papunta sa tamang destinasyon. Ngunit hindi lang ito ang kayang gawin ng chia seeds. Sa kaibuturan ng bawat buto, may 2 pang super warriors na nagngangalang luteolin at rosmarinic acid. Sila ang mga personal bodyguard ng inyong utak. Lalo na ang rosmarinic acid na tinagurian ng mga siyentipiko na gamot sa mahabang buhay para sa utak na nagpoprotekta sa mga nerve cells mula sa pag-atake ng panahon at pumipigil sa mga nakakatakot na sakit tulad ng pagkawala ng memorya at Alzheimer's. Nangangahulugan ito na kapag gumamit kayo ng chia seeds, hindi lang kalamnan ang inililigtas ninyo, kundi pinoprotektahan din ninyo ang pinakamahalagang command center ng katawan, ang utak. Dahil kahit gaano pa kalusog ang inyong kalamnan, kapag nawala ang inyong memorya at kakayahang mag-isip ang buhay, ay magiging impyerno sa lupa. Sasabihin ko sa inyo ang isang totoong kaso na nagpagulat maging sa akin. Si Aling Tessie 70, taong gulang na nakatira sa Cebu, ay dating parang naglalakad na bangkay. Ang degenerative arthritis ay naging dahilan para tumigas ang kanyang 2 binti na parang kahoy, na tungkod kaya't bawat hakbang ay isang pagpapahirap.
Dahil sa patuloy na sakit, hindi siya makatulog, laging tensyonado, kaya hindi makapagsaya at hindi na makapangarap ng mas magandang bukas. Nang lumapit sa akin si Aling Tessie, nagbigay ako ng reseta na mukhang kalokohan. Uminom lang po kayo ng 2 kutsara ng dinurog na chia seeds, chia powder na hinalo sa maligamgam na tubig umaga at gabi araw-araw. Tiningnan ako ni Lola nang may pagdududa, malamang inisip niya na pinaglalaruan ko ang sakit niya. Ngunit pagkaraan ng 6 na buwan ng nakakatakot na panahon, ang pagbabago ay naging napakamilagroso kaya nakakatakot. Bumalik si Aling Tessie sa akin na may ganap na ibang mukha. Sinabi niya na ang sakit sa tuhod na parang hinihiwa ng kutsilyo ay halos nawala na ng tuluyan. Ang malamig na pakiramdam na tumatagos hanggang buto ay napalitan ng kaaya-ayang init. At ang pinakamilagroso, nagsimula ng magtanim ng letsuga si Lola sa hardin ng bahay nila. Isang bagay na sinukuan na niya ilang taon na ang nakaraan dahil hindi siya makaluhod o makayuko. Ito ang buhay na patunay ng positibong domino effect ng chia seeds. Kapag nabawasan ang pamamaga, nababawasan ang sakit. Kapag nabawasan ang sakit, tumataas ang kakayahang gumalaw. Kapag mas maraming galaw, natural na na-stimulate ang kalamnan na lumaki. At kapag lumakas ang kalamnan, nagsisimulang umikot ang buong cycle ng kalusugan sa positibong direksyon. May isang napakahalagang bagay na dapat ninyong tandaan. Ang epekto ng chia seeds ay nakadepende ng malaki sa anyo ng paggamit nito. Ang buong buto ng chia na may matigas na balat na parang armor ay dadaan lang sa inyong tiyan nang halos hindi natutunaw kaya maliit na bahagi lang ng benepisyo ang makukuha ninyo. Ngunit ang dinurog na chia seeds, chia powder, ang gintong susi na nagbubukas ng kabangyaman ng nutrisyon na may absorption rate na ilang beses na mas mataas. Hanggang dito, armado na kayo ng 3 sandatang nagtatakda ng buhay at kamatayan. Ang hipon na may kakayahang magbigay ng protina at magpalawak ng sirkulasyon. Ang lentils na may kapangyarihang magkontrol ng blood sugar at maglinis ng katawan. At ang chia seed powder na may kakayahang mag-alis ng pamamaga at magprotekta ng utak. Ngunit ito ay simula pa lamang ng revolusyon sa kalusugan. Dahil kahit gaano pa to ka-super drug, kapag maling ginamit, maaari itong maging lason o mawalan ng saysay. Ngayon mismo, ibubunyag ko ang mga lihim na formula na pinaghirapan kong saliksikin at patunayan sa aking 15 taong clinical research. Ito ang mga teknik ng kombinasyon na pwedeng gawing super nutritional atomic bomb. Ang 3 sandatang ito na may 200% higit na lakas ng pagsira at may kapangyarihang baguhin ng tuluyan ang inyong kapalaran sa pagtanda. Ngayon, ibubunyag ko ang mga kemikal na formula na nagtatakda ng buhay at kamatayan na pilit itinago ng malalaking kumpanya ng gamot sa loob ng ilang dekada. Ang mga ito ay hindi aksidenteng kombinasyon kundi tumpak na kinalkulang reaksyong nuklear na kayang baguhin ang 3 individual na sandata kapag maling inilapat ordinaryong pagkain lang sila. Pero kapag pinagsama ng tama, nagiging elixir of life o gamot sa walang hanggang kabataan na pwedeng baligtarin ang proseso ng pagtanda ng katawan. Ang unang alyansa na kailangan kong ibunyag ay magpapaintindi sa inyo kung bakit nanginginig sa takot ang industriya ng health supplements sa harap ng kapangyarihan ng kalikasan. Ito ay ang kombinasyon ng hipon at broccoli. Kapag tumayo na magkatabi ang 2 mandirigmang ito na mukhang walang kinalaman sa isa't isa, lilikha sila ng pagsabog ng nutrisyon na kayang baguhin ng tuluyan ng istruktura ng inyong buto at kalamnan. Sa loob lang ng ilang linggo, pakinggan ang nakakakilabot na katotohanan ito. Sa loob ng laman ng hipon, bukod sa protina at arginine na nabanggit ko, may nakatagong napakaraming calcium. Ito ang mineral na nagdedesisyon sa kaligtasan ng buto at kasukasuan at kakayahan ng kalamnan na kumilos. Ngunit narito ang malupit na patibong na inilagay ng kalikasan.
Ang calcium na ito ay may matigas na ulo at sisipsipin lang kapag mayroong espesyal na gintong susi. At ang susi na iyon ay ang vitamin C. Bagay na tinataglay ng broccoli sa pinaka-nakakatakot na konsentrasyon sa mga halaman. Kapag iginisa ninyo ang hipon kasama ng broccoli, may mangyayaring milagrosong reaksyong kemikal sa loob mismo ng inyong tiyan. Bubuksan ng vitamin C ang bawat molekula ng calcium at babaguhin ito mula sa matigas na bato na hindi masipsip patungo sa pagiging patak ng katas ng buhay na madaling tumagos sa buto at kalamnan. Ang resulta, makakatanggap kayo ng dobleng pag-atake. Protina na bumubuo ng kalamnan mula sa loob at calcium na nagpapatibay ng lakas mula sa labas. Ito ay hindi lang masarap na ulam kundi isang nutritional atomic bomb na sabay na magliligtas sa inyong kalamnan at butot kasukasuan. Ang pangalawang alyansa ay mas nakakatakot. Ang henyong kombinasyon ng lentils at brown rice bigas na pula, kayumanggi. Kung iniisip ninyo na ang pagtawag ko sa lentils bilang kumpletong protina ay pagmamalabis, may bahagi kayong tama. Ang malupit na katotohanan ay mayroon pa ring nakamamatay na butas ang lentils. Kulang ito sa dalawang mahalagang amino acid, methionine at cysteine. Ang mga amino acid na ito ay parang nawawalang kawing sa kadena ng protina kaya nagiging pilay ang buong proseso. Ngunit ang kalikasan ay naghanda ng perpektong plano ng istruktura ng maaga. Ang brown rice, ang butil na itinuturing ng karamihan na basta magaspang na pagkain, ay sagana sa dalawang uri ng amino acid na kulang sa lentils. Sa kabaligtaran, ang nakamamatay na kahinaan ng brown rice na lysine ay umaapaw naman sa supply ng lentils. Ito ang isa sa pinakaperpektong disenyo ng kalikasan. Dalawang pagkaing mukhang nagsasarili pero perpektong kinukumpleto ang isa't isa. Kapag pinaghalo ninyo ang lentils at brown rice, sa pagsaing mangyayari ang isang biochemical miracle. Ang 9 na essential amino acids ay perpektong magsasama para lumikha ng super protein na may kalidad na hindi pahuhuli sa mamahaling karne ng baka. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na protein complementation effect. Isang penomena na pilit itinatago ng industriya ng karne para protektahan ang kanilang kita. Ang pangatlo at pinakamapanganib na alyansa ay ang kombinasyon ng chia seed powder at gatas. Ito ang health couple na kayang wasakin ng tuluyan ang mga pader na humaharang sa muling pagkabuhay ng inyong katawan. Ang sekreto ay nasa biolohikal na katotohanan na hindi alam ng 99% ng tao. Ang omega-3 ng chia seeds ay fat-soluble o natutunaw sa taba. Ibig sabihin, epektibo lang itong masasipsip kapag may kasamang taba. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang umiinom ng chia seeds kasama ng tubig pero walang nakikitang epekto. Dahil sinayang nila ang karamihan sa mahalagang omega-3 dahil walang tamang sasakyan. Ang taba ng gatas milk fat sa gatas o yogurt ang pinakaperpektong armored vehicle na kayang ihatid ng ligtas ang bawat molekula ng omega-3 lagpas sa mga harang ng panunaw direkta sa dugo. Pero hindi lang iyon. Kapag nagtagpo ang omega-3 at ang calcium ng gatas, nabubuo ang isang hindi matatalong alyansa. Ang omega-3 ay may kakayahang ikabit ng mahigpit ang calcium sa buto, kaya napipigilan ang proseso ng calcium leakage na pangunahing sanhi ng osteoporosis sa pagtanda. Ibig sabihin, hindi lang kayo nagdadagdag ng calcium, pinoprotektahan din ninyo ang yaman na nasa inyo na kaya nagkakaroon ng dobleng epekto sa kalusugan ng buto. Ang yogurt na hinaluan ng chia seeds ay hindi lang simpleng merienda, kundi isang elixir of life na pwedeng inumin araw-araw nang walang takot sa side effects. Pinagsasama-sama nito ang tatlong susing elemento omega, tatlong taba na nagpapataas ng pagsipsip, at calcium na nagpoprotekta ng buto. Lumilikha ito ng golden triangle para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ito ang mga lihim na formula na pinaghirapan kong saliksikin at patunayan sa loob ng maraming taon.
Bawat kombinasyon ay tumpak na kinalkula hanggang sa molecular level para matiyak na walang nutrisyon, ang masasayang at walang pagkakataon ang mapapalampas sa pakikipaglaban sa oras. Ngayon, kailangan ko kayong bigyan ng babala tungkol sa mga nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyong tao araw-araw ng walang kamalay-malay. Ito ang mga pinakamalalang kombinasyon na pwedeng sumira ng tuluyan sa lahat ng inyong pagsisikap na gumaling at maaari pang magpalala ng sitwasyon. Unang kalunos-lunos na pagkakamali. Ang pagprito ng hipon sa mantika ay ang pinakanakakatakot na nutritional suicide. Maraming nag-aakala na basta kumain lang ng hipon ay sapat na, pero ito ay isang bitag ng kamatayan. Kapag uminit ng husto ang mantika, magkakaroon ng kemikal na sakuna sa inyong kawali. Ang nakakatakot na temperatura ay walang awang sisira sa astaxanthin, ang hari ng antioxidants, at sa mahahalagang omega-3 fatty acids, at gagawin itong walang kwentang abo. Sa halip, makakatanggap kayo ng nakamamatay na lason trans fat. Ang tahimik na mamamatay tao na nagdudulot ng sakit sa puso at chronic inflammation. Ito ay hindi lang pagsasayang kundi paglalason sa sarili. Pangalawang nakakatakot na pagkakamali. Ang pagluto ng lentils na pinatamis gamit ang asukal at toyo, ito ay ang pinakamalupit na nutritional betrayal. Hindi ninyo namamalayan na sinisira ninyo mismo ang pinakamalakas na sandata ng lentils. Ang refined sugar ay tuluyang papatayin ang pinakamalaking benepisyo ng lentils, ang milagrosong kakayahang mag-control ng blood sugar. Sa halip na maprotektahan laban sa diabetes, tinutulak ninyo ang inyong sarili sa bangin ng sakit na ito. At ang sobrang sodium sa toyo ay magsisilbing malupit na magnanakaw ng calcium na magpapalabas ng mahalagang calcium sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ito ang pinakamabilis na paraan para sirain ang sariling buto. Pangatlong nakamamatay na pagkakamali, ang pag-inom ng kape agad-agad pagkatapos kumain ng chia seeds. Ito ay isang nutritional crime na halos walang nakakaalam. Ang sangkap na tanin sa kape ay nagsisilbing tahimik na tagawasak na malupit na humahadlang sa pagsipsip ng mahalagang iron at omega. Tren ng chia seeds. Isipin ninyo, uminom lang kayo ng gamot ng Diyos na omega, tapos agad na nagtayo ng pader ang tanin sa inyong bituka para harangin ang pagsipsip ng mga tagapagligtas buhay na nutrisyong ito. Ito ang paraan para gawing buhangin ang ginto at gawing walang saysay ang lahat ng pagsisikap. Rule of survival. Kailangang lumipas ang hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain bago uminom ng kape. Ang 1 oras ay mukhang maikli, pero ito ang hangganan sa pagitan ng tagumpay at kabiguan sa pagbawi ng kalusugan. Ang mga ito ay hindi karaniwang payo, kundi mga red alert na nagtatakda ng buhay at kamatayan. Sa pagtukoy at pag-iwas pa lang sa mga kalunos-lunos na pagkakamaling ito, ang inyong hapagkainan ay magbabago mula sa pagiging mapanganib na minefield patungo sa pagiging ospital ng pagpapagaling simula ngayon. Pero kung patuloy ninyong gagawin ang mga pagkakamaling ito, maglalaho na parang usok ang lahat ng inyong pagsisikap. Alam ko ang iniisip ninyo, Doc, maganda pakinggan ang mga teoryang yan. Pero sa huli, ano ang dapat kong gawin bukas? Paano ako kakain para hindi mamatay sa kawalan ng pag-asa? Ito ang tanong na nagtatakda ng buhay at kamatayan na itinanong sa akin ng libu-libong pasyente na may mga matang humihingi ng saklolo. At naintindihan ko na ang 1 araw ng tamang gawa ay mas mahalaga kaysa sa 100 araw ng hungkag na teorya. Kaya pinaghirapan kong saliksikin at buuin ang isang 14-day life or death plan. Ito ay isang detalyadong mapa para sa bawat kainan na pwedeng magtakda ng inyong kapalaran sa susunod na mga dekada. Hindi ito karaniwang diet na susubukan nyo tapos susukuan din. Ito ay isang emergency surgery para sa inyong namamatay na katawan at isang planong idinisenyo para buhayin muli ang bawat selula ng kalamnan na sinira ng panahon. Kung gagawin ng tama sa loob lamang ng 4 na araw, mababawi ninyo ang lakas na nawala 10 taon na ang nakakaraan.
Pero kung magiging maluwag at kulang sa determinasyon, maaring ito na ang huling pagkakataon na pinalampas ninyo. Ang unang linggo ay ang pinakamahalagang emergency aid phase. Ito ang panahon para bigyan ng paunang lunas ang katawan na nasa mapanganib na kondisyon. Ang layunin ay hindi para pilitin ang katawan na tumanggap ng napakaraming protina gaya ng iniisip ng marami. Yun ay magiging isang nakamamatay na pagkakamali na parang pagpilit sa isang pasyenteng may malubhang sakit na kumain sa buffet. Sa halip, kailangan nating dahan-dahang gisingin ang sistema ng panunaw na natutulog ng mahimbing sa loob ng maraming taon, patayin ang apoy ng chronic inflammation na tahimik na sumusunog sa katawan at lumikha ng ideal na kapaligiran kung saan ang protina ay makakapagbigay ng pinakamataas na epekto. Ang inyong almusal ay magsisimula sa simpleng ngunit makapangyarihang gamot na tagapagligtas, buhay, ang chia seed latte. Hindi ito pantawid-uhaw na inumin kundi isang recovery serum na sadyang idinisenyo para sa mahihinang tiyan ng mga nakatatanda. Kumuha ng 2 kutsara ng dinurog na chia seeds, ihalo sa 200 ml ng maligamgam na gatas o soy milk, panatilihing mababa sa 60 degrees ang init para hindi masira ang omega-3 at haluing mabuti hanggang maging malapot. Kapag ininom nyo ito, mararamdaman nyo ang ginhawa na kumakalat sa inyong tiyan. Iyon ang senyales na nagsisimula ng patayin ng omega-3 ang apoy ng pamamaga. Ang tanghalian ang magiging matibay na pundasyon ng buong plano. Kanin na pinaghalong brown rice at lentils sa ratio na 1:1. Ito ay hindi simpleng paghahalo ng 2 butil, kundi paglikha ng superfood na may kumpletong protina. Sa pagluluto, hindi na kailangang ibabad ng matagal ang lentils. Hugasan lang ito kasama ng brown rice at isaing gaya ng karaniwang kanin. Panatilihin ang inyong nakasanayang ulam pero magdagdag ng gulay tulad ng ensalada o nilagang gulay para magbigay ng bitamina at fiber na tutulong sa panunaw. Ang hapunan ay ang oras kung kailan sisimulan nating gisingin ang sistema ng pagbuo ng kalamnan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng ulam na hipon na mayaman sa arginine at astaxanthin. Sa unang araw, magluto ng simpleng ulam na may maraming maliliit na hipon at bawang. Ginisang hipon sa bawang puno. Ito ng arginine at astaxanthin. Sa ikalawang araw, subukan ang malambot na steamed egg with shrimp. Perpektong kombinasyon ng protina ng itlog at hipon. Sa ikatlong araw, magluto ng ginisang hipon at kalabasa para hindi magsawa. Ang susi ay magdagdag lang ng isang maliit na ulam na hipon tuwing gabi. Dahil hindi pa handa ang inyong tiyan, huwag maging matakaw at kumain ng sobra. Ang hinding-hindi ninyo dapat kalimutan, uminom ng sapat na tubig, 1.5 litro araw-araw na hahati-hatiin sa ilang inuman. Kailangan ng protina ang tubig para sa metabolism at kung kulang sa tubig ang buong plano ay babagsak ng kalunos-lunos. Isipin ninyo ang tubig bilang production line sa pabrika ng inyong kalamnan. Matapos ang isang linggong mahigpit na pagsunod, mararamdaman ninyo ang mga unang pagbabago. Hindi na magiging bloated o masakit ang tiyan, mas madaling gumising sa umaga. At ang pinakamahalaga, mararamdaman ninyong may nagbabago sa inyong katawan. Ito ang senyales na handa na ang pabrika ng kalamnan para sa susunod na yugto. Ang ikalawang linggo ay ang total attack phase para ganap na baligtarin ang proseso ng paghina ng kalamnan. Ngayon, nakaandar na ang katawan at handa nang tumanggap ng mas malakas na protina. Ito ang mapagpasyang yugto. Kapag nagtagumpay, masasaksihan ninyo ang milagrosong pagbabago. Kapag nabigo, baka matagal pa bago dumating ang susunod na pagkakataon. Ang almusal ay ia-upgrade sa mas malakas na nutritional bomb kaysa sa latte noong nakaraan, ang chia seed lugaw porridge. Magluto ng lugaw gamit ang bigas na ibinabad magdamag. Habang mainit pa ang lugaw, maghalo ng 30 na kutsara ng dinurog na chia seeds para lumapot. Kung gusto ninyong palakasin pa ang protina, magdagdag ng kaunting pinong-pinong hipon o himay na manok. Ang lugaw na ito ay hindi lang nakakabusog, nagbibigay din ito ng protina at omega-3 simula pa lang ng araw.
Sa tanghalian, panatilihin ang kaning may brown rice at lentils. Pero ngayon ay gagamitin natin ng lubos ang potensyal ng lentils. Bukod sa paghahalo sa kanin, ibudbod ang nilagang lentils sa sariwang salad o ihalo sa tofu para gumawa ng tofu-lentil mixture na mayaman sa protina. Isa pang mahusay na paraan ay ang paggawa ng lentil soup na may kamatis at sibuyas. Ang sopas na ito ay hindi lang masarap, nagbibigay din ito ng lycopene mula sa kamatis para palakasin ang antioxidant power. Ang hapunan, ang huling labanan ng araw. Dito ang hipon ay hindi na lang basta kawal kundi nagiging commander. Subukan ang maanghang na nilagang hipon tulad ng sinigang o suam na may sili na maraming sariwang hipon o kaya ay shrimp pancake o koy na maraming gulay at hipon. Ang layunin ay magbigay ng napakalaking dami ng animal protein sa gabi. Ito ang oras kung saan may 8,010 oras ang katawan para bumuo ng kalamnan habang natutulog. Lalo na sa ikalawang linggo, may isang bagay na sobrang mahalaga. Pagkatapos ng bawat hapunan, kailangan ninyong maglakad-lakad ng magaan sa inyong lugar sa loob ng 20 minuto. Ito ay hindi ehersisyo, kundi isang emergency signal na ipinapadala sa katawan na nagsasabing gamitin agad ang proteinang kakakain lang para sa pagbuo ng kalamnan. Ang paglalakad ay nag-i-stimulate ng sirkulasyon ng dugo, nagpapabilis ng transportasyon ng nutrisyon, at higit sa lahat, nag-uutos sa katawan na simulan ang proseso ng protein synthesis sa gabi. Kung susundin ninyo ng mahigpit ang planong ito, sasagot ang inyong katawan ng tapat sa bawat yugto. Sa ikalimang araw, gagana ng mas maayos ang sistema ng panunaw at mawawala ang hindi komportableng kabigatan pagkatapos kumain. Sa ikasampung araw, mapapansin ninyo na ang mga hagdanang dati nakakatakot ay hindi na isang hamon. Nagsisimulang magkaroon ng lakas ang mga binti at nagiging mas may kumpiyansa ang hakbang. At sa umaga ng ika-14 na araw pagmulat ng inyong mata, mararamdaman ninyo ang isang himala. Ang talamak na pagod chronic fatigue ay maglalaho at sa halip ay darating ang kasariwaan na parang kayo ay bagong silang. Yun ang sandaling malalaman ninyo na ang inyong pabrika ng kalamnan ay umaandar na muli sa pinakamataas na kapasidad. Ang 14 araw na planong ito ay hindi katapusan kundi simula ng isang ganap na bagong buhay. Ito ang gintong susi na magbubukas ng pinto patungo sa isang malusog at masiglang pagtanda kung saan makakalakad kayo ng may kumpiyansa at hindi umaasa sa kahit sino. Kung mayroon kayong sapat na determinasyon na isagawa ng mahigpit ang 14 araw na planong pagsagip sa katawan, tinitiyak ko na sasagot ang inyong katawan ng mga nakakatakot na pagbabago. Mga pagbabagong nakakatakot sa positibong paraan na maging kayo ay hindi makapaniwala. Ito ay hindi hungkag na pangako, kundi ang tiyak na resulta ng biochemical chain reaction na na-activate kapag binigyan ninyo ng tamang susi ng nutrisyon ang katawang uhaw sa kaligtasan. Ang ikalimang araw ang magiging unang palatandaan ng muling pagkabuhay na ito. Ito ang panahon kung kailan ang sistema ng panunaw ang punong himpilan ng buong katawan ay magsisimulang magising matapos ang maraming taon ng katamaran. Mapapansin ninyo na ang hindi komportableng paglaki ng tiyan pagkatapos kumain ay misteryosong naglaho. Ang inyong tiyan ay hindi na isang kaaway na nagbibigay ng sakit, kundi isang katuwang na aktibong sumusuporta sa pagsipsip ng nutrisyon. Ito ang unang senyales na nagsimula na ang internal revolution. Pero huwag kayong magmadaling magsaya dahil ito ay simula pa lamang ng serye ng mas kamangha-manghang mga pagbabago. Pagdating ng ikasampung araw, may mechanical na himala na mangyayari sa harap ng inyong mga mata. Ang mga paahon na daan na dating nagpapanginig sa inyo, ang mga hagdanan na naging bangungot ng araw-araw na buhay, ay biglang magiging hindi ka panipaniwalang madali. Ang inyong dalawang binti na dating pabigat na kailangang hilahin ay magsisimulang mabuhay muli sa bawat hakbang. Ang bilis ng inyong pagkilos ay natural na bibilis ng walang pilit o hirap.
Ang kalamnan sa hita at binti ay magsisimulang maalala ang pakiramdam ng lakas na nawala ilang taon na ang nakakaraan. Ito ang panahon na mapagtatanto ninyo na ang pagkawala ng lakas ay hindi isang hindi mababagong sentensya ng kamatayan, kundi resulta lamang ng sobrang tagal na pagkagutom ng inyong mga kalamnan. Ngunit sa harap ng masayang gulat sa umaga ng forto na araw, walang makakapaghanda sa inyo. Sa pagpasok ng unang sinag ng araw sa bintana at dahan-dahang pagmulat ng inyong mga mata, mangyayari ang himala. Ang talamak na pagod na parang multong sumusunod sa inyo sa loob ng maraming taon ay biglang maglalaho ng walang bakas. Sa lugar nito ay mararamdaman ang kasariwaan at gaan na halos nakalimutan na ninyo. Ang katawan ay hindi na mabigat na parang tingga, kundi nagiging malambot at handang harapin ang bagong araw. Ito ang sandaling mapapaisip kayo sa sarili. Hindi ako makapaniwala. Talagang pwede palang lumakas ulit ang katawan ko. Ang kumpiyansang ito ay hindi pansamantalang ilusyon, kundi matibay na pundasyon para sa isang ganap na bagong buhay. Mula sa araw na ito, tiyak na malalaman ninyo na ang pagtanda ay hindi kasing kahulugan ng paghina. Na kung marunong kayong lumaban sa tamang paraan, hindi makukuha ng panahon ang lahat ng inyong lakas. Ngayon, sa oras ng ating brain surgery session, inihain at hinimay ko ng detalyado ang mga sikretong pinaghirapan kong ipunin sa loob ng 15 taong pakikisama sa buhay at kamatayan ng libu-libong pasyente. Mula sa aging killer trio na hipon lentils at chia seeds hanggang sa mga kemikal na formula ng pagsasama-sama ng pagkain na nagtatakda ng buhay at kamatayan. At sa huli, ang konkretong 14-day action plan. Pigan ang utak ko at ibinuhos ko na ang lahat ng aking dedikasyon ng walang itinatagong kahit pinakamaliit na detalye. Ngayon, ang huling laban ay nasa inyo na. Nagbigay ako ng sapat na sandata at taktika, ngunit ang taong kailangang lumabas sa larangan ng digmaan ay kayo mismo. Panahon na para magdesisyon kung kayo ay magiging panalo o biktima ng panahon. Kung pipiliin ninyo ang pasibong daan at ituturing lang ito na isang magandang kwento at tatalikod tapat ko kayong babalaan, ang inyong bukas ay magiging carbon copy ng inyong ngayon pero mas malala. Ang proseso ng pagkabulok ng kalamnan ay magpapatuloy sa mas mabilis na antas. Ang mga hagdanan na kaya pa ninyong akyatin ngayon ay magiging Mount Everest na hindi na ninyo kayang lupigin. At sa isang araw na hindi na malayo kayo, ay tuluyang babagsak na kahiga sa kama nang hindi makagalaw at ganap na umaasa sa pag-aalaga ng ibang tao. Wala nang mas masakit kaysa sa maging pabigat sa mga taong pinakamamahal ninyo. Ngunit kung pipiliin ninyong lumaban kung may lakas kayo ng loob na gumawa ng isang maliit na aksyon, ang dumaan lang sa palengke ngayong gabi para bumili ng isang dakot ng sariwang hipon at maglagay ng isang kutsara ng lentils sa rice. Cooker bukas ng umaga. Binubuksan ninyo ang isang ganap na ibang universo. Sa unibersong iyon, pagkaraan ng 10 o 20 taon, hindi kayo magiging isang mahinang matanda, kundi isang masiglang white-haired warrior. Hindi na ninyo kailangan mag-atubili sa harap ng traffic light at mag-alala kung makakatawid ba kayo bago mag-red light. Sa halip, maglalakad kayo ng may kumpiyansa ng isang taong alam na malakas pa ang kanyang mga binti. Hindi na ninyo kailangang tingnan ng may panghihinayang ang inyong mga apo na tumatakbo para humabol ng bus habang iniisip na ganyan din ako dati. Sa halip makakasabay kayo sa kanila at baka maunahan pa ninyo sila gamit ang inyong maliksi paring mga hakbang. Isang maalamat na katandaan ang magbubukas sa inyong harapan. Kung saan pwede kayong makipaglaro ng bola sa inyong mga apo sa parke nang walang takot sa stroke at makakasama sa mga kaibigan sa paglalakbay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas nang hindi nag-aalalang maging pabigat. Ito ay hindi na isang pangarap lang, kundi isang buhay na realidad. Pakiusap tandaan ninyo, ang isang hindi nababaling katotohanan, ang ating katawan ay hindi tayo tatraydorin. Ang katawan ng pinakamatapat na kaibigan laging handang suklian ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na ibibigay natin.
Ang inyong katawan ay hindi sirang makina na laos na kundi isang natutulog na kayamanan na pwedeng sumabog sa hindi inaasahang lakas kapag nabigyan ng tamang susi ng nutrisyon. Ang mga pamamaraang ibinahagi ko ngayon ay hindi simpleng payong medikal, kundi ang huling habilin ng isang taong nag-alay ng buong buhay para tulungan ang mga tao na mabuhay ng mas malusog. Umaasa ako na ang mga ito ay magiging mapagkakatiwalaang gabay sa inyong natitirang paglalakbay. Huwag hayaang mamatay ang mga kaalamang ito kasama ninyo. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at sa lahat ng taong mahalaga sa inyo. Ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman ng tao at kapag ibinahagi lalo itong lumalago at kumakalat ng malakas. Kung mayroon kayong mga katanungan o karanasan sa pag-apply nito, huwag mag-atubiling ibahagi. Ang inyong kwento ng tagumpay ay magiging sulo ng pag-asa na magliliwanag sa daan para sa napakaraming iba pang tao na nakikipaglaban sa parehong hirap. Salamat sa matiyagang pakikinig hanggang sa dulo ng mahabang paglalakbay na ito. Patuloy akong magdadala ng iba pang impormasyong nagtatakda ng buhay at kamatayan sa hinaharap. Mag-subscribe at i-like ang video para hindi ninyo malampasan ang mga susunod na gamot na tagapagligtas buhay. Ako, si Dr. Jose Garcia ng Araw-Araw na Sigla, laging kasama ninyo sa landas ng paglupig sa ginintuang panahon ng malusog at masayang pagtanda.